Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 91.9 BBS-FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagkatulong Marinaga po sa Sendo Aldaw na Huwebes Gunyan, Hunyo 20 taon 2024. Liwat, ihatod niya mo sa Sendo ang mga baretang amay na sa ilupong sarabay maantabayaran sa pagkakakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live kita na antabayaran sa 99.9 WEBFM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido area, asin man sa 91.9 BBS-FM Naga City. Antabayaran naman kita sa pagi kasamayang live streaming na FB Live sa pangarang bukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Nagbo-broadcast on-air online. Halis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Bana ko si Ken Palma sa lado teknikala ko po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga mairit na mga bareta ng Senado Nasional, dagos lang nagbutas sa sayang pwesto bilang sekretary kan Department of Education si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Presidential Communications Office, Secretary Chinoy Garafel. Personal na nagpasiring kasugma ang Vice Presidente sa Palasyo Malacanang para itaw ang sayang resignation letter. Sigun kay Garafel, apora sa pagiging biyembro kang gabinete, nagbutas man si Duterte bilang Vice Chairman ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Nagsayo mo man ang Vice Presidente sa biyon ang rason kan sayang pagdidibiter bilang biyembro kang gabinete alagad parago subot na maserbi bilang Vice Presidente. Sinabi man ni Garafel na tulos man na inako ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Sara. Mientras tanto, pinasalamatan man kan Vice Presidente o pinasalamatan man kan sekretaryo si Vice Presidente huliman kan sayang serbisyo. Mientras tanto, sa sarong press conference kasugma, sinabi ni Duterte na epektibo ang sayang resignation sa Hulyo 19 taon 2024. Paliwanag niya, nagtaw siya ng 30 dias na notice sa sayang pagdidimiter sa pwesto tagali masiguro ang tultul na transition para sa kapakinabangan kan masunod na sekretary kan DepEd na Yuan Maribay sa iya. Mientras tanto, piglinaw pa ba ni Duterte na sa resignation sa kabinete makundara kan kaluyahan kundi huli subot sa sayang tunay ng pagmakulog para sa mga partukdo pati naman mga estudyante. Mientras tanto, nagtaw man ng opisyal na payag si Senador Amy Marcos maparapit sa pagdidibiter sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary kan Department of Education asin Vice Chairperson kang NTF-ELCAC kasugmang Hunyo 19. Mababasa sa sarong art card na pinaluwas ka si Senadora na nagtutubod asin may tiwala siya sa karahayan asin aramiguhan indad kan Vice Presidente na day matutunaw siniguro man kan tugang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kaibanan siya kan Vice Presidente sa mga lakdang kaini. Uli kani, bako na biyembro kang gabinete kang administrasyon si Duterte. Para kay Vice President Sara Duterte, bakong kaluyahan ang pagdibiter niya bilang sekretary kan DepEd na sigun sayang pahayag asin pagtaram sa ginimong press conference kaso ugma. Mientras tanto, sa katagod pa mangkanaray na mainit na bareta mga tugang, naganaom si Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian na day kabali sa Manilibayan ang mga undersecretaries kan Department of Education matapos ang ginibong pagdidibiter sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary kang ahensya. Sigung Gatchalian, ikinakuman niya
ang pag-dibiter ni Sara, lalo na takadakol ang napunan, sinapagtarabangan kan DepEd asin kan EDCOM. Nasayang pinapamayuhan sa ibong resignation kan Vice Presidente na Gilauman ang Senador naman tinido sa posisyon ang mga undersecretaries kan DepEd huli takadakol sindang napagtarabangan pag-abot sa education sector kan nasyon. Sinabi pa ni Gatchalian, seryosimana naghihirilingan ng mga opisyal kang ahensya asin kan legislative body para ariglaron ang mga problema, serbisyo pati sistema kang edukasyon sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras ya tungunan. Lauman ang open war asin matinding bakbakan sa pagultanan kang kampo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Vice Presidente Sara Duterte. Iniyan nahiling na senaryo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos ang ginibong pagbuta sa pwesto bilang Secretary kan Department of Education asin Vice Chairperson kang NTF ILCAC kan Vice Presidente kang Pilipinas. Kasabay kani big welcome man ni Castro ang pag-deliveter ni Duterte lalo nang subot dapat na ginibo kay ini. Sabi pa ni Castro, sa pagbutas ni Duterte, halis sa NTF ILCAC, nagalaom siyang dagos ng matutunaw ang ahensya na inapod kaning red tagging agency. Sa iba pa nitales ka mga barata niya tungkol dyan sa Senado National mga tugang. Lampas 20,000 na mga obrerong Pilipino ang pwedeng direktang mapiktaran in kaso magtrayumpo ang pagbabawal kan Philippine Offshore Gaming Operation sa Pilipinas. Iniyan sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na kanaklang ngunyang ka mga nasa Pogo basado sa ipinalawas kan DOLE na Alien Employment Permits sa nakalis na 5 taon sa kudngunyan nasa lampas 400,000. Alagad, pun kang Enero taon 2024 sa Abril taon 2024, sinabi ni Laguesma na susog sa pugulin ng dokumento anatawan ng kabilugan na AEPs na ngunyan inapod na Internet Gaming License. Kadaklan mga Vietnamese na may 3,109, Chinese 2,613, Indonesian 1,198, Burmese 526, Malaysia 383, Taiwanese 224, Thai 128, South Korea 72, Brazilian 22, asin Lao 18. Piglino man ka mga obrerong Pilipino na nag-aagrangay asin maapitran sa mga pugo, iyo ang mga skilled workers. Katakot ka rin nakipagkasunod naman ang DOLE sa Bureau of Immigration para magkaigwaning profiling ka mga dayuhan na nagatrabaho sa mga online gaming. Sa ibong kang kadakol na mga nagatrabaho na gilaom sa Pogo, haros mayo naman na mumonitor ang DOLE na pagbalga sa unfair labor practices. Idanok niya man na mga nagatrabaho na magbugtak ng labor union taganing mapangatabanan ang sa indang mga diretso. Abot man sa 2,600 na posisyon ang pig-opresir kan Department of Health sa binukasanggan ng job fair. Sigun sa ahensya, at nationwide DOH job fair, partigan serye ka mga aktibidad para sa ika-126 na taon anibersaryo kan DOH sa mabot na Hunyo 23. Katayuan kang ahensya na mahipnuan mga bakanting posisyon sa mga DOH Center for Health Development, mga ospital at medical center sa interong Pilipinas. Inarok pa man kang ahensya ang mga naghahanap ng trabaho na aprobitsaran ang sinambitang oportunidad asin mag-apply sa mga bakanting posisyon kan Department of Education. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 16 minutos pagkalampas ang alas 5 rin pag-aaga. Sa mga bareta, live halis sa luwas gunyan, Oversight Committee kan Sanggunang Panlunsod kan Siyudad Ganaga, dagos ng natunaw matapos huruton kan mayuriyang konsyal ang antay na pagdagos kang ginigibong investigasyon sa mga aligasyon. Bareta halik kay Maiko Garcia. Sa regular sesyon kan Sanggunang Panlungsod kasugma naghain ng motion
si Consialito del Rosario na buwago na pundo ng pagdangog sa good i-terminate na ang sunod na hearings kang Oversight Committee. Tig sigundan man ini ni Consial Badong del Castillo na bistadong kontra na mag-exercise ng oversight function ng Espinaga. Sa rason ni Consial Tolitz, maduplicate na kaya ini sa ginigibong pag-urulay sa pamultaran kang alkalde sang gunahan Naga City People's Council asin ng Wizard Foundation sa ginibong burotuan o Division of the House. 7-4 ang score pabor sa pagdisolve. Ang mga nagpabor sa motion, Yusida Consial del Rosario, Buenafe Castillo, Ranyola, Perez del Castillo, asin Peñaflor. Mantang si apat na gusto pang idagos ang hearing, Yusida Consial Albius, Rosales, Beltran, asin Felix. Huli sa resulta kang motion, dinisolve na. Asin may na magiging hearings manugod sa mga aligasyon na irregularidad ang LGU Naga sa irarap kang ligasyon administration. Mientras tanto, sigun sa satuyang source sa DILG, magiging sagabalda kaya sa SGLG evaluation sa regional asin national level kung igwaning ongoing na siring na pagdangog manugod sa irregularities kang LGU, ulit ang maliligis kini ang mga key components kang good local governance. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, 2 persona arestado sa sarong bypass operation dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Report dali kay Mike Gravito. Tumangon yan sa paglapas kang Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ando ang mga persona sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur matapos na sindaan mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report ka na PNP San Fernando pasado alas 12:50 nin maagaw kasudma duman sa zona 4 Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur kan ilansar kan Municipal Drug Enforcement Unit kan San Fernando PNP sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 ang bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona ninda Rudy 45 anyos meagom residente kan zona 4 Rizal, San Fernando asin sarong Tomas 38 anyos meagom residente kan Barangay Antipolo, Banuan kan Binalabak. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin material po nakabakal sa target niin sarong pidaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubo ng shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaribaya na kan kwarta maging kan items dumana sinda pinagdakop kan mga nakastandby ng mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan duang mga persona na bawi sa indang posisyon iyo ang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money ID asin na sarong nakabukas ng plastic na igwani na substance ka pinagtutubodan sa mu pinagakakarkulo na nabawi sa posisyon kan duang persona yung nasa 25.43 gramos ka na pinagtutubodan sa mu na igwaning kantidad na 172,312 pesos matapos ang pinagibong markings sa inventory sa mga nabawing items ang duang persona ang tulos dinara sa patura kan San Fernando Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:21 ang oras ngunyan. Talagang pigalauban ang Teachers Dignity Coalition ang pag-dilibitir sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Sigung ki Teachers Dignity Coalition Chairperson Binjo Basas, inihuliman sa political climate o sitwasyon kang politika sa Pilipinas. Nawarangan pigalauman, ikinakuman manggararin ni Basas na nangyari ini ngunyan. Sa ngunyan, nagapuna ang grupo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dain na magbuktak ning politiko bilang masunod na sekretary kan DepEd. Iyan para dain na mabutong pa ang ahensya sa mga isyong pampolitika. Dapat sumut na maghali sa academ at masunod na DepEd Secretary asing kung pwede kuta. Nagserbi man ining public school teachers para maaraman ang aral daw na kadipisilan ka mga ordinaryong paratokdo sa Pilipinas. Inaprobaran ng National Food Authority ang pagbabakal ni luma pero
Maray pang klaseng rice buffer stock sa kantidad na 29 pesos kada kilo. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco G. Laurel, ipabakal ang baratong bagas sa mga kadiwa network. Sigun sa Secretary Kandi, dawa nga ng video haranggaw na ang nainot na presyo na 25 pesos kada kilo, mas barato man ganali kumpara sa merkado. Sigun pa kay Secretary Laurel, kadako ng mga tiyos na Pilipino ang nakikinabang sa ipabakal na bagas na kantidad 29 pesos kada kilo. Kabali subot sa mga makinabang ang mga persons with disabilities, mga solo parents, senior citizens as in indigenous people, na kumpuesto kang 6.9 million household o 34 milyon na Pilipino. Nasa 10 kilo ang pwede mabakal sa kada benepisyaryo. Bot sabihin, 69,000 metric tons kada kilo. Sigun kityo, mga concerning dry run ang programa sa mga piling kadiwa centers sa masunod na bulan kan Hulyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 80 anyos na irido sa sarong traffic accident na nangyari sa Manuaan kang Bato, Camarines Sur. Baretang yan halikid Junel Cuba. Karidoan na sarong 80 anyos na lulum matapos na ini ang magkaigwan ng traffic accident dyan sa parte mismo kanda Banuaan kanda Bato, Camarines Sur sa initial na investigasyon na napagarbanda na alauna ni napagkapon ka sudma tuban sa suna sa isa barangay kanda neighborhood Bato, Camarines Sur ang biktima ang pinagpisto na iyo si Vincent sa 80 anyos sultero Presidente kan Zona 3 Barangay Kanda sa Lutoy sa Banuan kan Milaor Camarines Sur. Ini anda pabalyon sa parte mismo kanda Pinampo kanda mapudala nga kanda sarong Rossi motorcycle na may plate number EC125 ini ada piga mamaliman kan sarung Jewel 50 anyos payagom para sira residentes kana zona 4 para kay kan Samrukit Bato, Camarines Sur ang sambit na nga persona nga dulo nagtapo ni na manlain-lain na tama sa iyang lawas durante kanini anda mapudalan kan sinampit na nga motorsiklo anda driver kana sinampit na nga motorsiklo diri dumanda inuli ka digdiya suminigsag asin suminimplang an sa iyang motorsiklo nga pinagmamaniyo pariyo ang duwa pinagdara kanda MDRRMO medical team sa pinakaraning hospital dan sa Rinconada area tanganing malapatan nin magkakadigong medical and mga pulis padagos pa sa investigasyon kadasambit ng incident atin tigdi at kakasuan man in reckless imprudence resulting to physical injuries adasambit ng driver kan motorsiklo. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:25 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pa mga bareta ko dyan sa Senado Nacional. Ipinakaigwan ka mga supportadores ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang silang suporta sa desisyon ni Vice President Sara Duterte na magdipiter o magbutas bilang Education Secretary as in NTF-ELCAC Vice Chairperson. Liwat na pamati ni Kampi si Presidente na mas daing hibabaw sa saya ang pagkamot sa nasyon. Sa iba pa details ka mga bareta niya tungkol yan, pwedeng magamit na ebidensya kang Solicitor General para sa pagpapatalsik kay suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go ang record kan Board of Investment as in kan Bureau of Immigration sa pag-abot sa Pilipinas kan salong Chinese na nagangaran Gu Huaping. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, nanilugan mas si Gatchalian na si Gu Huaping as in Mayor Alice Go sasaro sa basado sa dokumento na akuha gikan sa BOI asin man sa immigration. Susuk sa dokumento, ando ang ahensya kang gobyerno si Go Huaping sarong Chinese citizens na ipinangaki kan Agosto 31, 1990 asin nagabot sa Pilipinas kay itong 13 anyos na siya. Mientras tanto, pigniganan man kang kampo ni Alice Go. Ano pinirwas na dokumento ni Gatchalian na nagsasabi na si Gu Huaping siya
sasarong tao sa naman. Sa ipinadarang pahayag sa Senado, siniguro man na preparado siyang simbago na mga aligasyon ka senador. Alagad kay puan mapurbara na muna kung isay ang mga nag-aakusar kan asin mapatulayan na siya talagang Chinese. Nanidugan mga alkalde na sa tunay na ina, iyo si Amelia Leal. Asilan sa totong pangaran, Alice Leal Go, basado sa iyang birth certificate. Sa ibang bareta, nakikipag-order na ang House Committee on Aqua o sa iba palitaris ka mga bareta niya tungkol yan. Ibinahayag man ng Department of Energy na nagpuna sindang magpreparar para sa La Nina para maiwasan ang mga pagkaabala darakan maukusog na pagbagunas ng uran asin pagbaha niluli sa weather phenomenon. Sigun kay Energy Secretary Rafael Utilla, igwara sindang pigpreparar ng mga lakdang hulita kung ang uran karong gayo makusog arog kan matian kan bagyong Agon na interrupt ang mga power lines urog na sa mga lugar na tinamaan ni makukusog na uran. Kinakaipon talaga subot na maghanda para sa mga contingency. Dagdag pa kan sekretary kan DOE ang pagbuhay ginari kan reserve market operation sa masunod na 2 bulan matonindalan para sa mga diesel asin bunker fuel power plants na mag-operar. Sigun Kilutilya, iniaan matabang para makayanan ang anuman na posibilidad na pag-abala ni Nuli sa La Nina. Alagad sinabi kan Department of Energy Secretary, pigilauman na kang ahensya na mas karikit ang mga pag-abalang kumpara sa mga bulan kang El Nino na nagdurar pun Hulyo taon 2023 sundong inot na parte kang Hunyo taon 2024. Pag-adala na kan Department of Trade and Industry ang bilang kan mga humanis na nagagamit ng vape sa Pilipinas. Ini kasunod ka nairis ng pinakamermerong vape-related death sa Pilipinas. Nasa noong 22 anyos na laking inatake sa puso asin naraot ang baga huli sa vape. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Attorney Amanda Nograles kung mananagos o kung madinitrimaran kang gobyerno ang bilang kang humanis na nagagamit ng vape, maaraman man kani ang bilang kan kaipuan na tutukan asin mapugulan. Pasado subot sa Republic Act No. 11900, istriktong ipinagbawal ang pagpabakal ng vape sa mga minor de edad. Alagad sa kunyan, solamente mga nagpabakal ng vape na ampunin darakupon asin bako ang mga aki. Nangapunan pa ba ng DTI na isumbong sa silang consumer care hotline. Ari sa iman na mga kahiling na nagpabakal ng vape sa mga minor de edad. Nagtaon naman kan sa reaksyon si dating presidential spokesperson asin senatorial candidate na si Atty. Harry Roque sa ginibong pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary kan Department of Education asin Vice Chairperson kang NTP-ILCAC. Sigun ki Roque, sa pagbutas sa pwesto ni Duterte, formal nang natunaw ang unit team na human ang maging leader kan oposisyon. Ang unit team, alyansang nabilog sa kandidatura ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan 2022 national elections. Kasugma Hunyo 19, formal nagbutas sa posisyon si Vice President Sara. Alagad palagos mangganaray ang sayang mga responsibilidad bilang Vice President kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:31 po ng pag-aaga. At yan, babalik kami para ipanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong altaw na Webes. At sa maintina po kang bulan na Hunyo taon 2024. Good morning sa mga nagkakaraping ngunyan. Sa mga amay may kalakawan, marinaga po sa Indo. Sa mga parantabi niya mo sa Facebook Live, good morning. And siyempre sa mga parantabi niya mo on air, sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Sa mga nakantabi sa mo sa 99.3 KM Kakampi, dyan man sa Partido area, asin sa inabot kan signal, kan BBS-FM 91.9, halip po rin sa Siyudad Gandaga. Babalik ang Kakampi Network News. At dyan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tumbalas, lapas, kakampi mo. Tumbalas, lapas, kakampi mo.
Good morning sa aso din parantabi dyan sa Tehran, Iran. Asa ko yung amigang si Gina. Good morning, Gina. Morning dyan sa Iran mo dyan. Balik kita sa iba palitaran sa mga paretang mo dyan sa Lado Nacional. Nagtutubod si Senate President Gis Escudero na di maibitaran ang pagdimitir ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Escudero, respetado niya dahil desisyon kang Vice Presidente asin ang katuyuan kani na mapakaray. Alagad, nagtutubos si Escudero na ang pagbutas ni Duterte, pigilauman, hali mismo sayang aki na ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte asin ang sayang mga tugang, asing kaalyado na pinunan at akiyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman ang First Family. Dahil man maliligaran, una magtulidong asin dahil magpahayag ng suporta si Duterte sa nagkapirang mga policy issues kang gobyerno kamali na ang West Philippine Sea, Bagong Pilipinas, kaso ni Pastor Apollo Quibloy asin ang pagpurban na pag-arestan digdi. Sinabi ni Escudero na bilang Vice Presidente kang Pilipinas, may diretso ang opisyal na magkaigwaning magkaibang polisiya sa Presidente asin inisubot ang rason kung kaya papadangat asin pigre-respeto siya kan mga tao. Sa ibang bareta, armado ning sundang sibat pati namang kutsilyo sa iba pa mga patarom ang Chinese Coast Guard na nag-atake sa Philippine Navy personnel bentas nagkukurusan ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Inatinawan doon ni AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi ni Browner na dahil lamang pinabayaan basang kang Philippine Navy troops ansay na mga kagamitan pero may limitasyon man amang ini kung saan mas dakol ang kalaban na bilangga paan sa idang rubber boats. Piglino man kan pamayukang puwersa militar na ang katuyuan sa ramang mga soldados mag-supply ning pagkakana sa iba pampangaipo para sa tropas sa mga soldados na nakastasyon sa BRP Sierra Madre asin bakong giyera laban sa mga injek. Sabi man ni AP Westcom Chief Rear Admiral Alfonso Torres, suminampa sa Philippine vessel ang mga Chinese, kinumpiskar ang 7 hararabang armas na nakatago sa kan mga soldados asin baging asay ng mga personal na cellphone. Pigkumpara pa ni Browner sa mga pirata ang Chinese Coast Guard sa illegal na pagkuha asin pagkapot sa kagamitan ng mga soldados na Pilipino. Ang mga narout na rubber boats nagibong ma-recover sa pagsukuro ka mga barko kan Philippine Coast Guard. Sa katakod na bareta mga tugag, kasunod ng panibagong insidente sa pagkutaran kang Pilipinas asin China sa West Philippine Sea, liwat na pinapusog ang US Department of State. Namasunod ni sa mga nakapanaman sa Mutual Defense Treaty. Sinabi ni US Deputy Secretary of State Kurt Campbell, nakapanaman sa Article 6 ka 1951 MDT ng armadong pag-atake bakong limitado sa Puwersa Armada ng Pilipinas kundi baging sa mga pampublikong sasakyang pandagat asin eroplano siriman kan Philippine Coast Guard kung saan manaparte kan South China Sea. Kasunod ka rin nagpahayag ni na paghandal si Campbell sa insidente kanakalis na Martes na delikado subot ang gilibugan China asin masirbing banta sa katulidungan asin tranquilidad sa riyon. Sa suway na payag inapudman kan tagapagtram kang US State Department na si Matthew Miller na responsable ang gilibugan China Coast Guard sa resupply vessel pasirigon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sigun saya, pagpapailing sa naman nining bayong pakiram ang China sa seguridad ka mga Pilipino asin sa lay pangkinaban sa South China Sea. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras yatong hunyan. Nagalaom si Congressman Ed Silagban kang Albay na ang pagdimitir sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Mataon-dalan tangaling masimbagana ang nakakaalarmang krisis sa edukasyon sa nasyon. Kasabay kani sinabi ni Lagman na ang pagbutas ni Duterte sa gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang dagos ng pagganan sa unit team at sa ng tandem na binilog ka nagtalikod na 2022 presidential elections. Nagtutubod pa man sinagman ng pagbutas ni Duterte. Nagtapos naman sa nagilit na tensyon sa relasyon politikal ka mga Duterte, Siringman, Marcos. Sa iba pa mga mainit na bareta niya tungkol dyan sa Senado Nacional, inapod ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romero Brownlee Jr. na pirata ang Chinese Coast Guard personnel kan iharas kini ang mga soldados Pilipino sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Union Shoal. Sa sinabitang insidente, subinampa subot ang mga Chinese sa barko kang Pilipinas asin nakipaggumulan sa mga soldados gamit ang patarom sa kakinuha ang mga di-kalibring armas. Mayong soldados ang nairido kabali ang walong soldado ang nairido kabali ang sarong naputulan ng muro. Linabot pa ang sarong inflatable boat. Mientras tanto, piniganaman kang pamayo kang puwersa militar. Nagtunganga sana ang mga soldados na Pilipino. Inulita praso ini gamit ang saydang mga kamot. Sabi ni Browner sa China, ibalik ang mga kinumpiskar na armas ka mga soldados asin bayanan ang mga reload ng gamit. Mientras tanto, dinuhulan man ng medalya ang mga soldados na kabali sa misyon mientras ang naputulan ng kamot tinauwanan ng wounded personnel medal. Kinuli naman kan Department of Foreign Affairs ang ginibong panghulog kan Chinese Coast Guard personnel sa mga soldados Pilipino asin pangnaraot sa kagamitan kan puwersa militar. Mientras tanto, nagpapatalid man ang Pentagon na lalo pambahiging bayolente ang China Coast Guard sa mga mabot na aldaw. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras gunyan. Balikan tayo mga bareta hali sa luwas. Wanted person sa Banuan Cambuy, Camarines Sur nahulog na sa kamot ka mga autoridad. Police report halikid Junel Cuba. Nadakop natin mga miyembro ng PNP sa Banuan Cambuy, Camarines Sur and sarong suspect wanted person sa Banuan Cambuy, Camarines Sur. Inimbat tapos manda na makaabot sa parte mismo kan mga autoridad and report na subot ang nasambit ng suspect ang nasiripan kan mga autoridad dumanda sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur bandang alas 8 ni na pagkaagad kan dakupon kan mga miyembro kan PNP kan Banuan kan Buhi, Camarines Sur ang nasambit ng suspetsado na pinagabistong si Lily 44 anyos soltero para umakan na residentes kanda inakait barangay Iraya sa Banuan Canbuy, Camarines Sur ipinag-implementar kanda tropa kanda tracker team kanda PNP buhi ana Elias Warrant of Arrest na pinag-issue kanda korte sa pagiman kanda presiding judge kan RTC France 35 Iriga City sa kaso manda ni dapan na lulugos nasambit ng suspetsado mayo ni na piyansa na pigya rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Piga halat ngunyan kada PNP kada Banuan Cambuy, Camarines Sur ang magiging disposisyon kada korte para sa ikakakulong ka na sambit ng suspetsado mantang ang gapos na mga dokumento sa antig preparar naman kan PNP tanganing ini maibalyo sa district jail kan PGMP dyan sa syudad kanda Iriga nakakulong temporaryo ngunyanda ang suspect sa Buhi Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lokal na gobyerno kang Pamplona, Camarines Sur nagalaom na masusungkit ang award sa SGLG. Bareta haliki Mike Gravito. Nagapahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kan lokal na gobyerno kan Banuan ng Pamplona, Camarines Sur sa nagtapos na SGLG assessment sa Saidag Banuan. Naglalaom subot ang alkalde na makakaguno sindanin award na pwedeng pag-ulang pang probinsya kundi maging pang-national. Following week, may mga medyo nagpapalis pa kami para
national. Parte ka naging mga pahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kaninian mahapot kan Kakampyo Patrol dapit sa nangyaring SGLG assessment sa Sendang Banuan dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News Network News. Water treatment facility sa Barangay San Isidro landfill nasa calibration stage pa sila matapos ang 5 taon na operasyon. Michael Garcia. Yaon pagiraringon niyan sa calibration ng wastewater treatment facility operation ang Solid Waste Management Office Kanaga. Base sa pahig ni Engineer Joel Martin, naabot pa sana kaya si mga chemicals na kaipuan para sa water treatment as usual, haloy bago nag-abot sa request. 1.4 million pesos sana ang hinagad na pundo kang SWMO durante kang budget hearing ka nagtalikod na taon. Yan nga rig maoperar, asin masolusyonan na ang nag-aalis nga na parong kang sanitary landfill dyan sa Barangay San Isidro. Ang wastewater halis sa hinarakot na basura, ginakaipuan na mag-agi sa water treatment facility. Dapat malinaw ang kulay, malinig ang kalidad bago pabuluson sa salog kang yabu. Maramduman 2019 pa, kan magpuo ng operasyon kang San Isidro Sanitary Landfill. Nasagkod sa kunyan, 5 taon na, mayo pang water treatment facility. Kung kaya sagkod sa day mag-andar ang nasabing pasilidad, konsiderato pa ining dump site. Kung sayin, ang mabatang parong nakakaabot na sa pagtaray na barangay sagkod dyan sa mga barangay sa Banwaan, Kanpili. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News Network News. Alas 5:52 ang oras kunyan sa Pilipinas. Balik kita sa iba pang bareta sa Senado Nasyonal. Nag-apilan ang Department of Human Settlements and Urban Development kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikaran bilang urgent ang 4PH Bill o ang pambansang pabahay para sa Pilipino. Katuyang kang propostong lay na pambansang pabahay para sa Pilipino, magapagtaw ding abot kayang paharong para sa mga tiyos na Pilipino o na sa mga pamilyang digit sanaan na sendang ganansya. Apor kayan hinagad pamangkan disod kay Presidente Marcos na maibali mangginari ang 4PH Bill sa priority legislation kang administrasyon. Asin babanggit sa nakatala na ikatulong State of the Nation address sa kang Presidente sa masunod na bulan. Naghurot pa man ang ahensya ng dagdag na pundo para sa mga proyektong parong kan gobyerno para sa mga karagdagan na pasilidad aron kan basketball court asin parke na yuman na nakapalaman sa propostong lay. Napagaraman na target ni Presidente Marcos na makapagpatindog ng 6 milyon na unit ng parong bago matapos ang sa termino sa 2028 kung saan kinakaroon na sa 30 milyon ng mga Pilipino ang pigilauman mabipisyaran kan sinambit ng proyekto. Pigsuko na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapakusog kan pagpapatrolya siniman ang Police Visibility Center Nasyon para sa Marikas na pagresponde. Inibasado sa penlawas na kasuguan ni Marbil kabali mandigdi ang foot patrols kung direktang makikipag-coordinar ang pulis sa mga residential, commercial pati na mga matataong lugar pati motorcycle patrols na tulos ma-responde sa mga nangaipon tabang. Sigun kay Marbil, maging ang Oplan Galugad na target ang inspeksyon asin paghalukog asin Oplan Sita na nagkukurusyon ng checkpoints, mas papakusugon pa laban sa mga kontrabando. Napagaraman kay Marbil na sinugo niya ang nasa 80% ka mga pulis na maging aktibo sa tinampo, ulita mas kay puwang kang publiko ang sa indang presensya. Nagtutubod pa ang PNP Chief na nakula mang kinaray maetabang kang presensya ka mga pulis sa tinampo laban sa mga kriminalidad. Sigun saya, pagkakataon na kang pulis na ipahiling sa publiko ang silang sinserong pagservisyo na mayong anuman na pigahalat na karibay. Inaprobara kan Department of Budget Management, DBM, ang pagpaparuwas nin 1 billion pesos na pundo para sa mga proyektong makatabang para mapakaray ang kalidad ng tubig. Sigun sa DBM, ang nasabit ang pundo para suportaran ang construction, expansion, asin upgrading ka mga proyektong may pag-aaram sa tubig asin kalinigan sa mga komunidad sa pagiban kan local participatory budgeting process. Gagamitin ini para punduan ang arigladong water supply, sanitation services asin iba pang kaparehas na programa.
May kinabanig niyang kabilugan 75 local government unit sa enterong Pilipinas. Nakabali sa 4th sagod sa 6th class municipality asin mga munisipalidad na igong water utility na pinapamahalaan kan lokal na gobyerno. Ang sinambit ng pundo sa raram kan Local Government Support Fund, Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting na nakapanaman sa 2024 budget ay hindi daw pundo ini kan dibing gatasan ni ka mga LGU. Sigun sa DBM, arasan bitang pundo pigilauman masuporta sa pag-asenso ka mga lokal na komunidad sa interong Pilipinas. So, may ID naman kamo para magkaigwa naman kamong gagatasan na pundo sa DBM. Sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol yan, hilang sa baga ang nanginutan na killer disease sa Pilipinas kabali ini sa anom na top 10 na mga hilang na anas may koneksyon sa tuberculosis o TB. Inagluwas sa pag-adal kan istatistika sa rong Global Research Company sa ibungkan mga piglansan ng mga programa kan Department of Health para maiwasan na ang pagkagadan ni nuli sa TB. Sigun sa World Health Organization, kan 2021, igwang 741,000 na kaso kan TB. At nairisto sa nasyon as in 61,000 ang tinamaan kan nasambit ng helang sa baga ang nagadan. Narisaman na ang datos kan DOH sa kamaga sana sa nairisto kan WHO basado man sa magkaibang paagi nin paglista. Makalis ang tulong taon, kinakarkulang 1 milyon ang tinamaan kan TB sa Pilipinas. Asin na daini na i-report huli sa paghampang kang gobyerno sa pandemya dara kang COVID-19. Sigun sa mga health expert, intero na nakakahandal ang bilang kung mahiro ang gobyerno arog ang gilibo kali sa COVID-19. Basado man sa mga pag-aadal, delikado sa TB ang mga taong nagpaparasigarilyo. Diabetic, maluya ang immune system, kulang sa nutrisyon, asin ang helang. Ang TB na kapiknar, bako lang sa baga, kundi baging sa utak, sa bato, asin man sa kublit. Matapos ang pag-anunsya ni Vice President Sara Duterte kansayang pag-didibiter bilang Secretary ng Department of Education, naging trending sa X na dating Twitter, kasugma si Teacher Rubilin. Matanda si Teacher Rubilin, yan teacher na pigpaparasambit kang kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang sayang teacher kan siya nag-homeschooling sa sayang farm. Nagsubaan mga netizens kung gusto nila magribay bilang DepEd Secretary si Teacher Rubilin. Sa mga reaksyon, kadako na nagdominar kay Teacher Rubilin bilang masunod na DepEd Secretary. Oras ko niya mga tugang alas 8:58. Iguara sa nakitang 2 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Pinuna na kan social security system ang pagpapadala ng text message sa mga miyembro kanina igwang mga late payments o lampas na ng due dates sa pagbabayad kan sa idang short-term loans. Sigun ki SSS Senior Vice President for Lending and Asset Management Group Pedro Baoy. Yan para matawaring dyan sa mga miyembro na makapag-renew kan sa idang mga loans. Inanok pa man ni Baoy yung mga miyembro kang SSS na mag-login sa my.sss account para mabusisian sa idang mga loans. Sa imong gani, pigdino pa kan opisyal kang SSS na dahil naman makakarasibi ng notification ng mga miyembro na regular na nagbabayad kan sa ng monthly loan amortization. Abiso pa ni Baoy kung dahil mahiling sa check loan records kang my.sss account, pwede man magpasiring o magapots sa e-centers na manunuparan sa gabos na opisina kang SSS. Inanok pa man ni Baoy ang mga miyembro na may short-term loans na aprobisaran ang consolidation of past due short-term member loans with condoration of penalty para maparikas ang pagbabayad. Sa mga ultimong bareta niya, ito kunya mga tugang bareta pa magnaray sa lado nasyonal.
Sa ibang bareta niya tungkol yan sa Senado National, wait lang, anong gamit ang internet ko niyan? Mas malupit man ganari bagang PLDT kisa sa Converge, ano? PLDT pa man ganari malupit. Ha? Ang Converge, mayo. Parot. Preparado ang Department of Social Welfare Development na magsimbag sa mga posibleng epekto sa papabuto na linya. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSWD Undersecretary Ido Puray, naka-standby ang 2.7 billion pesos na pundo para digdi. Ang pundo ini itatakama para sa pagsimbag sa mga pangaipukang publiko sa panahon kanila niya. Mientras tanto, balagos man ang DSWD sa pagpapabot ng tabang sa mga grabe na apektuhan kan El Nino. Mientras dagos-dagos ang pagkapabot ng tabang kang ahensya sa mga apektado kang pag-arbruto kang bulkan kan laon. Oras yato ko niya mga tugang. 1 minuto na makalampas ang alas 6 ng pag-aaga ang mga bareta sa Kakampi Network News. Mabalik at yan. Kaya barato po ang mga bareta ang hihatod ka mga kakamping radyo. Mga bareta hali dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Mga bareta ang tinipon kan KM Kakampi dyan sa Partido Area, Siriman. Mga bareta hali sa BBS-FM sa Naga City. Huwebes na ngunyan. Hunyo 20 taon 2024. Good morning Kamsur, good morning Bicol, good morning sa mga motorista. Ingat-ingat sa sendo mga pagmamaneho. Takadako na naman mga aksidente sa tinampo. Babalik ako at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas, lapas, kakampi mo. Ako dyan mga bareta halos sa mga kakamping radyo. At mga bareta maghali dyan sa Rinconada. Sa bagi po kan DWEB-FM Kamsur. E barang terbang si Benny Dicena. Benny! Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyas kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsur. Ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ang lokal na gobyerno, kansyudad ng iliga sa liderato ni Mayor Wilfredo Cuba Arriba Oliva, asin, ipinagrepresentar ni Executive Secretary Jorel Cayaw ang nagpartisipar sa Department of Education matatag 2024 Regional Stakeholders Convergence and Awarding Ceremonies na ginibo ka nakali sa Martes, Hunyo 18, 2024. Ang nasabi ng okasyon, ginibo sa Ferte Kamsur Sports Complex sa Petolyo Provincial na ang katuyuhan, Biston. Asin isilibrar ang mga espresos kan manlain lang mga stakeholders sa pagsuporta sa inisyatiba dapit sa Edukasyon sa enterong probinsya ng Camarines Sur asin man sa Kabikulan. Durante ang sabi ng seremonya sa plaque of appreciation ang ipinagtao sa lokal na gobyerno ng Ciudad de Iriga para masasendang signifikanting kontribusyon sa 2023 Regional Brigada Eskwela Implementation ang siring na pagbisto ang balik minatong doon sa dedikasyon kan Ciudad de Iriga sa pagkagawa ng Resilience School sa pagkikang temang bayanihan para sa matatag na paralan na kung saan tinatuang doon ang espiritu kan pinagsarong espresos kan komunidad asin pagtatarbangan na dalan para maglambong ang inapod na educational environment particularmente sa Ciudad de Iriga. Ang pagtatarbangan o partnership entre kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Iriga sin kan DepEd ipinapaling sana ang matinding commitment kan Ciudad de Iriga sa edukasyon asin ang inapod na community development sa paginin aktibong pagpartisipar sa Brigada Eskwela ang Ciudad de Iriga ipinahiling ang sendang nagpapadagos udok sa abot hali sa pusong suporta sa pagren salbado asin maray na kamugtakan sa mga classrooms, sa mga inapod na learning spaces para sa mga estudyante na dakula nagiging kontribusyon para sa sinasabing overall betterment kan educational landscape sa enterong Kabikulan. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pa detalles kan mga bareta sa lado lokal, kinonfirmar kasudman na City Kagawad, Boboy, Manufacturing Guevara, na sayang aki. Nasitap na Sir Barangay Kagawad Moak Jr. ang formal lang nagsangatin kaso sa City Prosecutor's Office kontra sa dating kapitan kansen ng barangay na si Mark James Temenya. Sa entrevista kan DWB Kamsur kay City Kagawad Guevara, sinabi kanina ang kasong isinangat kanseng aki kontra kay Temenya, iwan malversation of public funds as in Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga kaso nakabase sa kantidad poco mas o menos 11 milyones pesos na sinasabing unrecorded, unliquidated na ginastos na kwarta ng Temenya kan inipunong barangay Pakan, Barangay San Francisco. Sigun kay Guevara,
Kutana, ang pagkaso ginibukan Enero o Pebrero alagad, tinawan pa kan sayang akinin tsansa na kusado para makaliquidate sa alagad sagod ngunyan na bulan na nin Hunyo dahil ni nagibok ang dating punong barangay. Sigun kay Guevara Sr., nagluluwas na 428 cheque ang imbelto sa kaso na nagkakadadal ganing 11 milyones pesos na kwarta kan barangay. Tiglinaw pa kani na kaya nagsangat nin kaso ang sayang aki para matawan ni Justisya ang saindan mga konstituente sa barangay sa rason ay ni dapat napakinabaan kan mga residentes sa saindang barangay. Mientras tanto, tinawan doon kani na ansalo sa mga nadiscovery pa sa mga naging transaksyon kan dating punong barangay. Yun na ini, dahil na dapat nagpaluwas ng cheque kan Desyembre 2023. Mientras nang nakatukaw na sa pwesto, iyon bagong administrasyon kan mga bagong ilidong opisyalis kan barangay asin pasuna ang termino ni Temenya bilang kapitan. Sigun pa kay Guevara, igwan ang ginigibo ang sinang abogado para makaiba sa kaso sa mga dating mga pagriban ni Temenya sa barangay na posibleng igwanin si Simbagon sa pag-realisar kansiring ng mga transaksyon sa barangay. Posibleng sumabit sa kaso sigun sa SEA, iyon dating barangay treasurer, dating appropriations chairman kan konseho, dating back chairman isiringman ang mga imbelto sa pagproseso para mapirma ng cheque makaiba sa kaso siringman ang dating youth chairman kan barangay na may apelyidong Nunez. Igwa pong ginigibong sa kuyang abogado, sa muyang abogado ni Muak Jr. na pati po ang barangay treasurer, dahil ko po kaya arang ang pangarang kay ito kang dating barangay treasurer ni Timenya. Tapos ito po appropriation chairman, pagkatapos siguro ang back chairman, saka ito pong iba pang mga kaibanan duman sa mga dapat magpirma kayo na talagang iba kaso, magigibuan sila ng kaso. Ginigibuan na po yan sa muyang abogado. Actually po nga pati po itong SK chairman, ang dating SK chairman Ito po Nunez, ang panahon po ni Temenya. Dahil makakaiba pa ito. Parte ng mga naging paig ni City Kagawad, Boboy Manufacturing Guevara, sa ngunyan posibleng abuton nin 428 kaso ang sa po ni Temenya. Alagad, ninulingan nita duwang gayong kaso ang isinangat ko sa dating punong barangay, posibleng atabangon kani ang abot sa 856 na kasong gayo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sabik sa si Benny Decena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Alas 6 ang oras yato kunyan, pag-alis sa Rinconada. Diretsura kita naman sa partido. Mga barata halis sa KM Kakampi Partido, ang sa tuwing kaibanan naman si Frank Sotero. Frank. Sa partido area. Kinumpirmar kan hepe kan PNP sa Banuan kan presentasyon Cabaret de Sur na si Police Captain Mark Spanya may nagsurrender managandang babaeng miyembro kan mga rebelde New People's Army sa indang hipatura kada kalistal daw. Itinago na sa bitan ng rebelde sa pangalan na alias Nene, 24 anyos sa sindibang bulan ng Badungsa. Sigon sa payag kan hepe kan PNP, ang pagsuko kada sa bitan ng rebelde, ang resulta man kan esforso kan militar sin kapulisanda, tangan inabaing ganyaran mga rebelde bagbalik loob sa gobyerno. Daw gudyaton dagig payag kan hepe kan presentasyon PNP na si Police Captain Mark Spanya. Yes po, sir. Bali, kasog na po nga sa oras ng 8:30. Actually, sir, sa effort po yan, sir, kang joint interagency operation na uncomposed po kaya yun po ang 83rd IB, 9th IB, Second Provincial Local Force Company ng PNP, saka PNP presentason. Dahil sa pag-kumbinsi, sa inapunta na nitong alias Nene, nakaisip po siya na balik-log po sa gobyerno para... Parte kan mga naging pahayag kan hepe kan Philippine National Police sa Banuan kan presentansyon Cabaret de Sur. Mientras tanto, sa integrasyon kan mga otoridad sa nasa bitan ng babaeng rebelde nagluluwas sa nagbali ili sa rebelde sa Kilusanda sa edad na 18 anyos. Nagluluwas man na nakalawagan na sa bitan ng rebelde sa paalkan pag-recruit sa indang barangay kan taon 2019. Mientras tanto sa hataw kan mga barat tagikan sa pag-iriba sa lawas Department of Agriculture Bicol nagpayag din pagkaandamba sa posibleng epekto kan landinya phenomenon detalles kan barata.
Departamento ka ng Agrikultura o Day Bicol nakadamnan sa posibleng mag-epekto ka na linya sa Bicol region na nakadamnan ang Department of Agriculture Bicol sa posibleng mag-epekto ka na dagos-dagos sa paguran atin na linya sa sektor ka ng agrikultura sa reyon na Bicol. Pinagapayag ni Day Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornica na nakaposisyonan mga intervention kanayin sa para sa mga parauma kuning kaso may pangangaipuhan in asistensya sa tao kan panahon ng tiguran. Sigun paman sa opisyal, nakabugtak na sa mga local government units at mga panhi, mentors na pinagkunan naman at pagbariwasin mga fertilizer discount na vouchers. Pinagalauman na may tatanong miningo niya na bulan na Hunyo, asin Hulyo, tangali nga maani ni sa bulan na Setyembre. Dugang paman ni Regional Executive Director Torliga, nakipag-orderar naman sila sa National Irrigation Administration o NEA Bicol para sa pagpapakaray ng mga irigasyon. Makikirumduman na nakalis na bulan, opisyal naman ang pinag-anunsar ka DOST Pag-asa na puna ang taguran o rainy season sa nasyon. Para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Yan, trastante sa rong lalaki na may kasing 2 counts of rape palagos pagdagtitinar sa custodial facility. Kansangay Municipal Police Station, detalles kan Barata, Dads Prado. Agos pang nagtitinir sa ngunyan sa custodial facility Kansangay Municipal Police Station, ang sarong lalaking pagkakonsider na municipal most wanted na person na may kasong 2 counts of rape. Ang suspect na lista sa bisa ka na warrant of arrest kung saan matay yung pong na-arrestar sa ginibong manhunt operation. Kan mga operatiba Kansangay Municipal Police Station na katuwang 5 officers sa Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, nasabing suspitsado bandang alas 6 ni nabanggit kanakalis na Hunyo 18, 2024, sa Suna 4 Barangay Minadong Hall, Sangay, Camarines Sur. Nagbisto ang suspect na si alias Vika, 45 anyos, soltero, para umasin na residente kan Suna 4 Barangay Minadong Hall, Sangay, Camarines Sur. Ang inarestar na persona, suspect sa dalawang kasong statutory rape na nakadakit sa ilaram ka na kaso kriminal numerado 2024-6745 as in 2024-6746 na ipinaluwas ni Honorable Randy Carlo Aquino Gubot, presiding judge ka na RPC Branch 30 San Jose Camarines Sur na may pitsang Hunyo 13, 2024 na may pinag-re-recommenda na piyansa. Sa ngunyang palagos na nakakulong ang suspicial sa Sangay Municipal Police Station asin pinagahalap na sana ang commitment order hali sa korte. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Security plan kan PNP Goa nakalatag ng unya na papaabuto na Town Fiesta. Detalles kan Barata, Diloriana. Nakalatag naman ang security plan kan PNP sa Banwaan ng Duwa, Camarines Sur. Ini katakudman kan papabuto ng selebrasyon kan kapestahan kan sinambit ng Banwaan. Ini man tinong andoon ng mga pahayag ni Police Major Romeo Ranaka o ICT po Police kan PNP Goa sa entrevistakan kakampi news kasugmang pag-aga. Susug sa pahayag kani nakakasanaan na pagtaunin danin seguridad sa nagkakatarang mga aktibidades na nagapon naman kaya nakaaging Hunyo 18 asin inisubot matapos sa maabot na Hunyo 25. Sinabi pa man kani na padagos na nakakuriyat na partikularmente sa kasentruhan kan sinabit ng Banwaan ang sa iyang mga tawan partikularmente ang mga uniform personnel. Ipinpahayag pa man kani na huli tamayo magsubot tinda kulang event o aktibidad ang sinambit ng selebrasyon ng fiesta. Dahil naman subot tinda naghagad din augmentation sa komunidad sa provincial, mantang bastante naman subot ang sa iya mga tawhang tanganit na magkataunin na o sa pagmantiner kang katangkiluhan na urog naman sa sinambit ng nagkakapir ang mga aktibidades digdi. Mientras tanto katakod kani nangapudan pa sa medyo ranara sa iya mga kahimanwa na maging maingat tanganin na dahil maging biktima ni na mga pasaway o lulis elementa kung sa insigong digdi. Ini man subot kayaan na pinagkukuhang pagkakataon na kan mga mga sinambit ng mandatang elemento kan sosyedad na makapagbiktima urog na sa mga matataong lugar. Ninhuli kani ispig pahayag pa man ni Major Ranara na sa pag lakaw-lakaw o bagaman sa pagsasaod o sa pagduman sa mga matataong lugar dahil subot magparasrulot nin mga mahalo ng mga kagamitan o mga kwinta sa singsing asin iba pa. Inulit ay subotan na papahiling sa mga lulis element na pwede silang maging biktima kung kaya dahil ini pag
imbitaraan na magisindang biktima kan sinabit ng mga mandatang elemento kan sa syudad. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana. Maray na. Kakamping Jun, yan ang mga baratang tinaripon gikandigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Network News Network. Thank you, Frank. Pagkali dyan sa partido, isunod na mga baretang tinipon kan BBS Naga. May barang tanuban si Junel Cuba. Junel. BBS Bareta sigurado. Salamat tabi ka Kamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Mga property tax sa laog kan syudad Kinaga, padagos na pinag-aagrangay kan mga negosyante ninuli ta halangkaw na maray ang bayad gani. Magigirumduman na nagsurat ang Naga City People's Council NCPC kay Alkalde Nelson Licacion na dapat nang hilingon liwat ang mga dokumento sa property tax kung sain haloy na subuot kana huri na bago na ana nasambit ng bagay. Alagad dai nagtugot ang alkalde kan syudad Kinaga ninuli ta sa ruman subot ini sa gustong sabihon na pwedeng malangkawan na naman ang koleksyon kan na buwis orog na sa property tax digdi sa laog kan na syudad Kinaga para man sa mga naginyo. Alagad dakol na mga negosyante an padagos ngunyan na nagaagrangay asin padagos na nakikiulay na grabe subot an paglangkaw kaya kan sa indang pigbabayadan na buwis sa laog kan syudad Kinaga para sa indang mga pagsasadiri. Iyan kontra sa mga pinagsasabi daa kan lokal na gobyerno kan syudad Kinaga na dai pa nagbabago an singil kan syudad sa dalagan kan buwis. Dakol na mga nagsasabi na mga halangkaw subuot ang singil kan buwis sa laog kan syudad Kinaga orog na pagabot sa property tax kun kaya sindadigdi ang nagaagrangay asin gusto nindang mabago ang linyada kada property tax sa syudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Ang mga illegal na mga paratinda sa laog mismo kan merkado publiko, partikular na sa gilid kan na tinampu, problema pa man giraray digdi sa laog kan na Naga. Rekomendasyon kan mga yaon sa lado kan PSO asin bada sa party mismo kan barangay council dapat nasubot na tawanin atensyon ini kan lokal na gobyerno kan syudad Kinaga. Haluyo ng problema kaya sa syudad asin kan Naga City People's Mall ang mga illegal na mga paratinda urog na kung maabot na ang banggi sa gilid kan tinampo kan Che Hernandez na sakop kan Barangay Igualdad na nakakaapektar sa mga taong nagraralakaw asin man mga motorista. Alagad sa tao kan mga reklamong ini ang lokal na gobyerno kan syudad Kinaga asin sanggunian panglunsod padagos na pinagtutulirar ang nasambit ng bagay. Rekomendasyon kan mga netizen asin man kan mga motorista na tawanan ni na permanenteng pwesto ang mga paratsenda para dagos pa man kiraray ang sinda mga hanap buhay. Sigun sa mga opisyalis kan Barangay kan Igualdad, padagos man sinda sa indang operasyon sa paglinig kan mga tinampong sakop kan sindang barangay. Katuwang digdi ang nagkapirang mga barangay tanod asin man nagkapirang mga personay kanda PSO. Alagad kun may subot ni na sustainabling programa para sa mga illegal na mga paratsenda nagigibon ang lokal na gobyerno kan Naga padagos man giraraining matinda sa parte mismo kanda mga gilid na tinampo sa laog kan Naga asin de mareresolveran ang pagkakaiguan nin pikiti sa bulos kan trapiko. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 5 taon na promotional banda sa mga may kasong pulis kay puan mo ng tiritimbangon sa report ni Boyet Paderes. Kaipuhan na tiritimbangon ang ipinagtutulod kang PNP Central Office na 5 taon na promotional ban sa mga may kasong miyembro kan PNP. Sa nako ang impormasyon kay Police Major Bienvenido Enciso, Chief of Police kan Lupi Municipal Police Station, sinabi kay ni na may pagkakataon na daim malilikayan o nalilikayan ng pagbaylar sa ley
ang mga personahe o ng pigigibukan mga sa endang trabaho kaipuhan giraray na balansyon asin pag-isipan antes na isabatas asin ipasulod sa pagpalawig sa promotional ban sa mga pulis. Arog man kay ang naging opinyon ni Police Captain Mark Espanya kan presentasyon Municipal Police Station. Sa duwang police station, mayo pa man naging pasaway asin kakasuhan pa urutrong pagirumdum ang sendang itinatao sa sendang kapulisan para malikayan na magkaigwa nin kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga modernong jeepney na nagbabiyahe sa Rionda, di kalidad asin nag-agi sa quality standard kan DTI sa report ni Daryl Banyas. Matibay di kalidad asin susog sa international standard kan Department of Trade and Industry ang mga nagdadalaga na modern jeep ngunyan digdi sa Kabikulan. Ini ang binutasan na paglinaw ni LTFRB Regional Director Joel De Feo matapos na tuyawon ka nagakapira sa lado kan Transport Group na maluluya ang mga kinuroang modern jeep kan mga enot na nagpa-consolidate asin nagabiyahe ng ngunyan sa Manila na runa kan Rion Bicol hulita kadaklan subot digdi ang gibumansa na sa China asin India kumpara sa traditional jeep na mga matagal. Tinawan doon ni De Feo na igwang standard na pigusunod ang DTI asin nag-agi ang gabos na ini sa quality check kaya nakakasiguro na di kalidad ang mga modern jeep na ini. Dinagdag pa ni De Feo na ang buhay kan makina kan jeep o ano man na klase nin behikulo nakadepende na sa naman sa ginigibong maintenance asin man pag-ataman kan chopper asin kan mga operators. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 80 milyones pesos na kantidad kan droga ang na-recover kan PNP Bicol sa laog kan 6 na bulan na operasyon o kaisminda sa report. Ipinahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na ang Bicol Region sa laog ni 6 na bulan na operasyon nakarecover na sindani nasa 80 milyon na kantidad nin shabu asin ini nagpapadagos sa ngunyan sa indang ginigibong one-time big time na nagresulta sa pagkakalansag ka nagkakapirang mga bistado asin tarakulang drug operator. Tayo sir, sustained at hindi pa rin tayo naghuhumpay dahil sa loob po ng 6 na buwan, nasa 80 million na po ang worth ng illegal drugs na huli po natin. Opo. Sa mga lalawigan sir, ano ba yung mga top performers? Isa po ang Naga City sa top performer po sir, ang Camarines Sur. Considering na ayon sa ating record, yung transshipment ay nandito pa rin po sa Camarines Sur po. Partihan na kan mga naging pahayag ni Dizon sa pagbisita kay ni Igdi sa siyudad ni Naga, Kasugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Consial Gel Abonal Gumis nagpaabot kan sa iyang binsay sa nangyaring pagpauntok kan pagdangog kan Oversight Committee sa ika-95 sesyon regular kan sangguniang panglunsod kan Siyudad Canaga, Kanda, Sudma, Onyo 19, 2024. Naggibunin motion si Consial Lito del Rosario na untukon ang pagdangog kan Oversight Committee sa mga aligasyon kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga sa rason na pariyo man lang subuot anasambit ng mga gidigibong investigasyon kan Grupo Canaga City People's Council asin Resolve Foundation sigun man kay Consial Gumis na iyo ang nagsagibo kan Oversight Committee bakong pariyo ang piguurulayan sa lado kan Oversight Committee asin sa presentasyon kan Naga City People's Council asin man ang Resolve Foundation duman sa NCPEC asin man Resolve piguurulayan sa naduman ang budget kan Siyudad Canaga alagad sa Oversight Committee piga aaram subot ang proseso kan mga departamento asin tinutukarta
ana mga irregularidad sa mga proseso na day pinagigibo asin pig-uurulayan kan na grupo kan NCPC asin Whistle Foundation. Kaputan ngunya ni Konsyal Gil kung tano ta pinagpundo ang pagdangog kan Oversight Committee kung ano beto kay maaraman ang totoo asin magkaigwa nin kalinawan ang mga aligasyon na mga isyu sa pagkakaigwa ninda korupsyon na asin man pag-award kana mga bidding sa mga persona subuot na pinagpapaboran lang kana City Hall asin man ang paghagad o pagkuanin lagay sa parte kan illegal na sugal na weteng sa laog kan syudad kan Naga. Sa iba pang detalles kan mga barata pa sa lado lokal, ang Movement for Good Governance may kaagadan kay Abogado Linin Robredo kung ini madalagan sa pagkaalkalde kan siyudad Naga. Natatakot kaya ngunyan na ang grupo kan Movement for Good Governance sa paagiman ninda Abit Bercasio ninulita kadaklan sa mga kabali sa presenting linyada kabali man sa mga akusasyon na ipinagpaluwas sa surat ni Lini Robredo. Kaya sigun ki Bercasio ing kaso magdalagan anda nasambit ng dating presidente o vice-presidente kada Pilipinas sa pagkaalkalde sa laog Naga dapat anda pagpili sa mga ibabarali sa linyada niya maagi sa proseso asin kinakaipuan ang mga tao iyo mismo ang magproseso ang dapat subuot ibali sa linyada iyo itong masasarigan kan mga taga-Naga pigtawan doon pa man ni Bercasio ang padagos na pagdakula kan utang kan syudad Naga na imbis na magamit subuot sa serbisyo para man sa Naga nagpapasiring sana sa pambayad sa mga interes kan utang asin iba pa ang napapasiring sa naman subuot sa bulsa ka nagkapirang mga yaon sa parte mismo kan nagutang siring man piggamit na halimbawa ni Bercasio ang Naga City General Hospital kung sain kadaklan da subuot sa nakakaabot sa iyang sumbong hali sa mga doktor daiman kinakaipuan na magkaigwanin dakulang hospital nagikan sa pagkakautang mas maray pa subuot ang piga dagdagan na lang ang mga ikipay kan mga presenting sa radit na mga hospital asin clinic sa mga hararayong barangay sa laog kan syudad Naga tanganing makaserbinin maray sa mga nangangaipong mga tikapong naginyo. Yang tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News Jonal Cuba Basta Barata Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Thank you, Junel. Mga pakiliba halin dyan sa BBS FM Naga. Oras ko dyan matugang 6:36. At dyan mabalitulos kami para sa mga ultimong bareta, mga bareta sa lado lokal. Ini ang Kakabuli Network News. Jumbalas Lapas Kakampi mo. Mga bareta sa lado lokal. Pigalat na sa Land Transportation Office ang ipapaluwas na Memorandum Circular o Administrative Order para nagos ng irehistro ang mga e-bike na sige ang dakul sa mga tinampo. Asin na obligaron na maglisensya mga nagmamaneho kani. Sigun ki Glenn Mancera, Regional Operation Chief kan Land Transportation Office Bicol, ang pagkaparehistro ka mga e-bike human amatong sinyal sa enforcement kan LTO tanganing darakupon kung igwa mga violation partikularmente sa pagdalagan sa mga ipinagbabawal na tinampo. Sa Memorandum Circular o Administrative Order na pigahalat madeterminan ang klasifikasyon ka mga e-bike na obligadong iparehistro asin magrehistro o maglisensya ang mga nagmamaneho. Sa kanyang kaya, mayo pang maginibo ang Land Transportation Office inulita day pa obligado magrehistro ang mga e-bike asin ang mga nagmamaneho kani day man obligadong maglisensya. Matandaan, kabali sa mga reklamo ang daing pakimaanong paggamit kan tinampo ka mga e-bike na ipigreklamo kan ibang mga motorista asin ang mga nagmamaneho
mayong limitasyon, magminor de edad, okay lang magmaneho nin e-bike. Sa iba pang detalles ka mga bareta, sa politika, bako ng isyu ngunyan ang pagkandidato bilang alkalde Kandaga sa mabot na eleksyon ni dating Vice Presidente Leni Robredo, inibasado sa laman sa kumpirmasyon ka mga nakakaulay niya. Asin naghahapot ka sa emplano sa masunod na eleksyon. Ang hapot ng ngunyan kung isay ang endorsan ni Robredo bilang kandidatong kongresista kan ikatlong distrito kan Camarines Sur kung saan kabali ang mga taga-Naga sa mabuto. Sa tercer distrito, duwang pwede magbanggaan sa pagkakongresista, yan kung papanindugan ni Nelson Ligasyon na dahil siya makipag-head-on kay Robredo kung magkandidatong alkalde Kandaga, asin sinuri magtutor na na naghiro asin nagastos para sa siyang ambisyon sa tercer distrito. Si Gabi Bernardo, na outgoing congressman kan 3rd district, ang nag-aalala yung unyang ligasyon sa paglibot sa mga manuan kan tercer distrito na may kondisyon na endosar ang siyang aki bilang kandidatong konsyal kan Naga. Matandaan si Bernardo, anino asin loyal ni Robredo, asin naguluwas na pwedeng iusubot ang maging running mate kan dating Vice Presidente sa Naga. Alaga ng mga hiro subot ni Bernardo sa luwas kan Naga para kiligasyon, sinasabing daibang kontrolado ni Robredo. Nakikipag-coordinate na ang House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan tagani ba siguro na mapanagos ang pagatoning suporta pati proteksyon sa mga parasilang Pilipino duman sa West Philippine Sea. Ini matapos na ipahayag ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol Saro Party List na yuan pamayukan sinambit ng komite na 385,000 na mga parasira ang nakadepende sa sendang pagsira sa WPS na nangaipunin proteksyon ninuliman sa inapod na acts of intimidation and provocation kan China. Inumaman kang kongresista ang Armed Forces of the Philippines, pati naman ng Philippine Coast Guard, huliman sa paragos na proteksyon sa mga parasira sa West Philippine Sea sa taho kang pagabanta kan China, nadarakupon ang mga dayuhan na manaog sa disputed WPS. Sinabit pa man ni Yamsuan ang pinakahuling payag kang BIFAR na ang no trespassing rule kan China bayong epekto sa mga parasirang Pilipino. Hulita ang deklarasyon na ini dahil mabilibisto kasabay kang pagsiguro na mga parasirang Pilipino pwedeng magsira sa sakop kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sa pinakahuling briefing kang komite pig-report kan BIFAR, ang katalaan na pagbakal kanining duwapang monitoring, control, and surveillance patrol vessels asin sarong food boat sa taon na presente, katakod kang inisyatibong suportaran ang pagmaigot kang gobyerno na mapakatamanan ang mga marine resources kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi kan BIFAR, by 1.8 billion pesos ngunyan na 2024 napigtagama para sa WPS related programs kung saan kamaligli ang pagpapakusog sa Integrated Marine Environment Monitoring System, tanganig labanan ang illegal asin mga unreported, pati naman ang unregulated fishing, pag-implementar kan science-based policies dapit sa fisheries conservation sa WPS, siriman pangataman sa data assets sa pagiban kang pinakaray na fisheries regulatory and information system. Balita sa luwas kang Pilipinas kunyan, pigtutubunan lumilubog na ang MV Tutor o Tutor na inatake kang Houthi Rivers sa Red Sea kan Hunyo 12. Basado sa update gikan sa United Kingdom Maritime Operations Office, pig-report ka military authorities na nasiripan ang mga debris asin oil spill sa huring location kan sinambit ng barko. Inisyal na i-report na tinamaan ang nasabit ng cargo ship kan missiles as an explosive laden remote control boat mientras nagalayag sa Southern Red Sea. Tinamaan sa ikalawang pagkakataon ang barko kan sarong day pa na determinaran na airborne projectile. Ang nasabit ang insidente, ang ino na pagkakataon na matrayumpong ginamit kang Houthis ang sarong unmanned surface vessel sa saindang pag-atake. Hindi man ang kinuwang commercial vessel na pinalubog kang Houthis po na maglansar ang mga iniling pag-atake sa mga merchant ship kan Nobyembre bilang pakisuparo sa mga Palestinong naibit sa gera duman sa Gaza. Papaginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang send-off para sa mga Pinoy athletes na masabak sa 2024 Olympic Games na gibon sa mabot na Hulyo sa Paris, France. Nakatalaan ang programa na mangyari sa
Marble Hall kan Ayuntamiento de Manila sa Intramuros, Manila. Sa presente may 15 Pinoy athletes ang nakakasiguro ng ticket sa Paris Olympics. Yan sinda Paul Bolter, Ernest Jan, EJ Obiena as ilang flag bearers na si Nesty Peticio as in Carlo Paalam kan boxing. Itinaw ki Peticio as in Paalam ang diretsong baging flag bearers matapos makasungkit ni na silver na medalya sa Tokyo Olympics. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pangatugang iyan po mga bareta ng sinulang tabayanan sa Kakampi Network News. Webes ko niyan, June 20, 2024. Mga baretang naantabayanan sa labay sa mga kakamping radyo pun pagkalasingguling pagkakasubago. Live kita na dagog sa DWEB-FM Kamso sa Lingurada sa tuwing na kaibaran duman si Benel Dicena. Sa KM Kakampi Partido sa tuwing na kaibaran si Frank Sotero. Asin sa BBS-FM sa Naga City na kaibaran ta si Junel Goba. Sa pangalan kan makapagriba sa Kakampi Network News, bilig na puwersa kan news team. Alis sa Kakampi Kamso sa Naga City, kay barang ko sa Palma sa lado teknikal ko po si Jung Bernas. Mabalos kasi ng pagkatabay, sagkon sa masunod para sa mga baretang on-air online. Igdian sa Kakampi Network News. Network News. BBS. BBS. BBS FM.